Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Atenasio. Taong 1972, Talugtog, Nueva Ecija. Noong mga panahong ito, nakatira sa dulo ng baryo ang pamilya ni Atenasio. Bilang lamang ang mga taong nakatira roon, gawa ng masyado na itong liblib para tirahan. Bukod kasi sa makahoy, mamasa-masa rin ang lupa, tapos wala roong matinong daan. Malimit lang din ang mga taong nakakarating sa lugar, kaya yung tirahan nila roon, hindi angkop para sa anumang uri ng negosyo. Kung gusto nilang kumita, kailangan nilang pumunta ng baryo para ibenta ang mga koprang nakuha nila. Ganon at ganon ang palagi ang kanilang nagiging sakripisyo, kaya sa paglipas ng buwan at taon, nasanay na rin ang kanilang pamilya. Bilang nag-iisang anak, tungkulin niya na tulungan ang kanyang ama sa lahat ng pagkakataon. Alam niya kasi kung anong sakripisyo nito, kaya kahit mahirap, obligado siyang suungin ang lahat ng trabaho. Kung hindi ninyo na itatanong, pagbebenta ng kopra ng nyog at langis ng palma ang kanilang ikinabubuhay. Malimit lang ang palma sa kanilang lugar, kung kaya't hindi ito ang sentro ng kanilang hanap buhay. Wala naman yung problema para sa kanyang mga magulang, lalo pat marami naman silang pwedeng mapagkakitaan. Idagdag mo pa rito ang dami ng kanilang alagang hayop at mga bukiring mapagtatamnan nila ng mga kamote at palay. Ayon sa kanya, hindi ka magugutom sa kanilang lugar, ngunit para maging maginhawa ang iyong buhay, kailangan mong magbanat ng buto araw-araw. Aminado rin siya na mahirap ang ganoong buhay, ngunit sa una lang naman ang lahat ng pagtitiis. Dagdag pa ni Atenasio na kahit anong oras pwede silang magtrabaho at magpahinga dahil sa walang nakataling matinding responsibilidad sa mga oras nila. Hindi kagaya ng mga tao sa baryo na nakatali ang kabuoang oras sa paghahanap buhay para lamang mabayaran ang kanilang mga utang. Yon ang ikinaganda sa kanilang pinagtitirhan, kung kaya sa kabila ng panguudyok ng kanilang mga kadugo na lumipat, hindi sila sumusunod. Bagaman bihira silang magkaroon ng bisita sa kanilang lugar, wala itong problema. Sanay na ang pamilya nila na sila ang palagi ang nagkikita-kita, kaya naman may bisita man o wala, literal na ayos lang. Nga pala Pinuno, bago natin ituloy ang istorya, hayaan niyong isalarawan ko muna ang lugar nila Atenasio. Kung hindi ninyo na itatanong, malapit sa paanan ng bundok ang kanilang tahanan. Sa itaas ng bahay, may mga taniman ng kamote, tapos sa magkabilang gilid naman ito, may mga taniman ng mais. Yung palayan nila, medyo may distansya sa bahay dahil nangangailangan ito ng mamasa-masang lupa. Gayunpaman, kita ito mula sa kanilang lugar, kaya sa oras ng gapasan, hindi sila noon gaanong nababahala. Di rin yung kalakihan, kung kaya't kapag umaani, silang tatlo lang din ang nagtatrabaho. At lahat ng nakukuha nila rito, hindi nila ipinagbebenta, bagkus tinatago nila para sa kanila. Maliit lang din ang kanilang bakuran, gawa ng malaking parte ng lupang sumasakop dito ay pinagtamnan nila ng pinya, talong, okra at iba pa. Ayon kay Atenasio, na sa lahat ng tanim nila, ang okra at talong ang pinakamahalaga. Hindi dahil sa may masustansya itong bunga, bagkus dahil sa taglay nitong kakaibang kakayahan. Pinaniniwalaan kasi nila na ang mga pananim na yon, isang likas na pangontra laban sa mga aswang at sigbin. Minsan na rin itong napatunayan ng kanyang ama, noong mga panahong ipinagdadalang tao siya ng nanay niya. Ayon dito, pinangingilagan ng mga aswang ang dahon ng talong sa kadahilan ng nakamamatay para sa kanila yung mga balahibo ng dahon nito. At sa okra naman, hindi nila gusto ang amoy ng dagta, lalo na kapag sinunog mo ang dahon nito kasabay ng balat ng nyog. Dagdag pa nito na, yun ang rason kung bakit nabuhay siya,
sa kabila ng hindi nila paglapit sa mga albularyo at manggagamot para humingi ng pangontra. Nang marinig niya nga ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na paglaanan nito ng oras. Alam niya kasi na mapanganib sa lugar nila, kung kaya't hindi sila pwedeng mawala ng depensa. Kahit kasi hindi pa siya nakakakita ng aswang, meron ng mga pagkakataon sa buhay niya kung saan naramdaman niya ang presensya ng mga ito. Dahil dito, kung kaya't naging magalang siya sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa kalikasan. Base kasi sa kwento ng tatay niya, nakatira ang mga nilalang sa pusod ng gubat kung saan walang kahit ni isang tao ang may kakayahang matuntun ito. Likas din yung nagagalit sa mga ordinaryong tao na naninira ng kalikasan dahil ito ang mga dahilan kung bakit nabubulgar ang kanilang mga pugad sa mundo. Nang marinig naman ni Atenasio ang tungkol dito, mariin niya itong tinandaan hanggang sa tumungtong na siya sa tamang edad. At sa loob ng ilang dekadang paninirahan dito, sa awa naman ng Diyos, walang nangyaring hindi inaasahan. Habang tumatagal, mas lalo ring lumuluwag ang kanilang buhay, kaya naman ipinagpatuloy lang nila kung ano ang kanilang paniniwala. Ilang buwan pagsapit ng taong ito, malapit na ang gapasan ng palay. Nagkasabay dito ang mga pananim nila ng mais, kaya naman maigi nila itong pinaghandaan. Habang naghihintay, naging abala na ang tatay niya sa paggawa ng mga lalagyanan ng kanilang mga ani. Hindi kasi nila ito pwedeng ipagsabay sa iisang lalagyanan, gawa ng magkaiba naman ang pinaggagamitan nila rito. Kalahati rin sa mga makukuha nilang mais ay kanilang ibinibenta sa baryo upang meron silang pambili ng iilan nilang mga kailangan, kagaya ng asin at iba pang mga pansahog sa pagkain. Hindi naglaon, 2 araw bago sumapit ang gapasan. Dito na sila naging abala sa paglilibot sa kanilang taniman. Kailangan kasi nilang makita kung lahat ay merong bunga para naman maestima nila kung ilan ang kanilang magiging kita. Nakakatulong din ang kanilang paglilibot para maitaboy ang mga insekto na pasimpleng kumakain sa mga bunga nito. At sa loob ng halos 2 araw nilang paglilibot, napansin nila na nasa maayos namang estado ang kanilang mga pananim. Akala ng pamilya walang mangyayaring hindi inaasahan. Ngunit ang hindi nila alam, dito na pala magsisimula ang mga kakaiba nilang karanasan. Tumungtong ang hapon ng Biyernes, nagpatuloy pa rin sila sa paglilibot ng kanyang ama. Halos kalahating ektarya rin kasi ang lawak ng kanilang maisan, kaya kailangan nilang magtulungan para malibot ito ng hindi gaanong kumukonsumo ng maraming oras. Pagpasok naman nilang dalawa sa looban nito, halos maligaw sila buhat sa taas ng mga puno ng mais. Noong una nakakatawa pa yon para sa kanya, subalit habang tumatagal, napagtatanto niya na parang hindi lang sila ang taong naroon. Kapag kasi umuusad sila, kahit walang hangin, parang may humahawi sa mga puno ng mais. Meron na rin silang naririnig na huni, kaya maging yung tatay niya, hindi maiwasang mapamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalong lumalakas ang mga huni na kanilang naririnig. Umiikot na rin yon sa kabuuan ng lugar, hanggang sa dito na nila narinig ang mga yapak na papalapit. Sa isang iglap, biglang may lumundag sa kinaroroonan niya, dahilan para agaran siyang bumagsak sa lupa. At kahit sa loob ng maikling oras na nakita niya ang nilalang na sumunggab sa kanya, hindi na naalis ang wangis nito sa kanyang mga mata. Paglalarawan ni Atenasio, parang tao lang din naman ang itsura nito. Yun nga lang, nanlilisik ang mga mata nito, tapos meron itong mga nakausling pangil. May mahaba rin yung mga kuko na pagkakapit sa kanya, agad niyang naramdaman ang pagbao nito. Mabuti na lang talaga na hawi yon ng tatay niya, dahil kung nataong nadarag siya nito papalayo, paniguradong hindi magiging maganda ang lagay niya. Pagbalibag naman ito sa nilalang,
Dali-dali siya nitong kinaladkad habang mabilis itong tumatakbo pabalik ng bahay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-usad, mas lalong lumalakas ang mga huni kasabay ng pagsimoy ng napakabahong hangin sa paligid. Hindi naglaon nang masipat na nila ang kinaroroonan ng kanilang bahay. Muli silang sinunggaba ng nilalang, ngunit sa pagkakataong ito nagawa itong mailaga ng tatay niya. Pagpasok nila sa bakuran, doon pa lamang sila nito tinantanan. Subalit bago umalis ang nilalang, nakapagtatakang panay ang pag-angil nito habang dahan-dahang umaaligid sa bahay nila. Hindi nagtagal, napilitan na rin yung umalis nang maramdaman nitong papalabas ang nanay niya. Pagpasok ng nilalang sa looban ng maisan, dito pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Wala silang ideya kung bakit ito nangyari, ngunit may kutob ang tatay niya na may nanghihimasok sa lugar nila. Pagsapit ng gabi, iniwasan na muna nilang umaligid sa kanilang mga taniman. Hanggat maaari, nanatili sila sa loob ng bakuran upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Hindi na rin muna nila pinagsabi sa kanilang mga kapitbahay ang mga pangyayari upang hindi ito magdulot ng eskandalo. At imbis na makaramdam ng takot, pinili nilang maging mahinahon nang sa gayoy makapag-isip sila ukol sa kanilang mga gagawin. Sa paglalim naman ng gabi, kahit puyat na, pinili niyang manatili sa tabi ng tatay niya. Wala silang ibang ginawa noon kundi ang magmanman sa labas, sa takot na baka patuloy pa rin silang pinagmamasdan ng nilalang. Ngunit sa kabutihang palad, wala silang napansin. Isang oras bago sumapit ang hating gabi, dito na nagdesisyon ng tatay niya na magpahinga. Akmang aalis na sila noon sa pinagsisilipan nila nang may mapansin silang dalawang lalaki na dahan-dahang naglalakad papalapit sa maisan. Wala silang ideya kung ano ang gagawin ng mga ito, ngunit sa suot at dala nito, mukhang manghuhuli yon ng ibon. Pagpasok naman ng mga panauhing yon, di na muna sila natulog. Ang ginawa nila, pinagmasdan nila ang bawat kilos nito hanggang sa makarinig na sila ng mga hindi inaasahang sigaw. Alam nilang nagmumula ito sa dalawa, kaya naman hinintay nila itong lumabas ng maisan. Ang kaso lang, hindi yun dumaan sa pinanggalingan ng mga ito, kaya boses lang ang narinig nila. Bagaman hindi nila ito nakita, alam nila na may nangyayari roong kakaiba. Di naglaon, nang tumahimik na ang paligid, tanging iyak na lamang ng mga ito ang kanilang narinig. Sinasabayan din yon ng pag-aangil ng mga nilalang, indikasyon na hindi nila gusto na buhayin pa ang mga ito. Maya-maya pa, pagsigaw ng dalawa, tuluyan nang nawala ang kanilang mga tinig. Dito na rin naglaho ang mga nilalang, senyales na natupad na ng mga ito ang kanilang binabalak. Nang mapansin naman yun ni Atenasio, nagkaroon siya ng pagnanais na makita kung anong nangyayari sa lugar na yon. Kahit takot na takot, sinubukan niyang kausapin ng kanyang ama na hanapin ang dalawa. Naisip niya kasi na hindi naman sila nito gagalawin, kaya walang problema na lumabas sila at magmasid sa paligid. Nahihibang ka na ba, Atenasio? Anong akala mo sa mga demonyong yun? Mga taong pwede mong mapakiusapan? Walang lalabas dito. Hayaan natin sila sa kung ano man ang kanilang trabaho. Galit na sagot ng kanyang ama. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi na siya sumagot pa. Ang buong akala niya kasi, di lalabas ng bahay ang tatay niya, pero makalipas lang ang ilang minuto, tila bang nagbago ang desisyon nito. At sa hindi malamang dahilan, inabisuhan siya nito na kumuha ng lampara. Ayon sa kanyang ama, hindi niya na kayang talikuran ang pag-aalalang nararamdaman niya buhat sa kalagayan ng dalawang taong nakita nila. May kutob kasi itong buhay pa ang mga ito, kaya kung pupuntahan nila ito may posibilidad na mailigtas pa nila yon mula sa tiyak na panganib. Dahil sa sinabi nito,
Dali-dali naman siyang kumuha ng lampara. Pagbukas nila ng pinto, maingat silang naglakad patungong maisan habang pinagmamasda ng buong paligid. Kahit ramdam nila na wala na roon ang mga nilalang, hindi sila gaanong nagpakakampante sa kadahilan ng anumang oras pwedeng magbago ang kanilang sitwasyon. Pagdating naman nilang dalawa sa likod ng maisan, dito na nila nakita ang mga dugong nagkalat sa mga dahon. May mga naririnig na rin silang tinig na animoy humihingi ng tulong. Nang marinig naman nila ito, dali-dali naman nilang sinundan ng mga bakas ng dugo hanggang sa makarating na sila sa parte ng maisan kung saan naroon ang dalawang biktima. Pagsilay nila sa lugar, biglang nanlaki ang kanilang mga mata matapos nilang masilayan ang 4 na aswang na kasalukuyang nakapaikot sa dalawa. Gumagapang lang sa lupa ang mga ito, ngunit ramdam mo sa kanilang mga presensya ang hindi matutumbasang lakas. Pagbaling naman ang tingin sa kanila ng 4, bigla naman yung napaharap kasabay ng mahinahon nitong paglapit. Dahan-dahang naglakad ang mga nilalang habang sinasabayan nito ng simple nitong pag-angil. Nang marinig naman yon ni Atenasio, agad naman niyang kinalabit ang kanyang ama sa takot na baka kung anong gawin ng mga ito sa kanila. Ang kaso lang, dala rin ng matinding takot nito, hindi na siya nito nagawa pang pakinggan. Ilang beses man niyang hugutin ang suot nitong damit, na natili itong nakatayo sa harapan ng mga nilalang. At nang makaharap na yon sa kanila, dito nila nakita ang pagpalit anyo ng isang aswang na nasa harapan nila. Nang masipat nila ang mukha nito, dito na siya napaisip, gawa ng yung nilalang na yon ay halos hindi nalalayo sa kanilang mga itsura. Ang kakaiba lang, napakadungis ng mukha nito, tapos parang amoy ng bangkay ang hangin na lumalabas sa bibig nito. Kahit maamo ang mukha ng nilalang, hindi sila nagpakakampante, gawa ng alam nila kung ano ang pwedeng mangyari. Ba't kayo lumabas, Lando? Meron ba kayong problema sa ginagawa namin dito? Pumasok na kayo. Huwag niyong isipin ng mga taong ito, sapagkat matagal na silang gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay sa kalikasan. Hindi kami aabot sa ganitong sitwasyon kung wala silang nagawang kasalanan sa aming angkan. Wika ng nilalang sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ng tatay niya, pilit itong naging kalmado nang sa gayoy hindi ito makitaan ng matinding takot ng kaharap nitong aswang. Alam noon ng kanyang ama na masamang magpakita ng kahinaan sa mga ito dahil posibleng idamay sila nito sa kanilang mga biktima. Di nagtagal, nang makalikom na ito ng lakas ng loob, may hinahon itong sumagot dito ng, Pasensya na ho kayo. Inakala ko may mga kawatan lang na umaaligid dito. Kung ganun ho, iiwan na namin kayo. Kayo na ang bahala sa kanila at makakaasa ho kayo na hindi lalabas sa mga pangyayaring ito sa aming pamilya. Pagkasambit naman ito ng sagot niya, nakita nila kung papaano silang ngisian ng nilalang. Nakakaloko ang titig nito sa kanila. Animoy meron itong binabalak na masama. Pagkaraan pa ng ilang segundo, matapos nitong marinig ang sagot ng tatay niya, tinapik ito ng nilalang sa ulo ng 3 beses bago bigyan ng permiso na gawin na ang mga sinabi nito. Kalaunan, nadatnan na lamang niya ang kanyang sarili na tulalang naglalakad pabalik ng bahay. Wala silang imika ng kanyang ama. Animoy mamamatay sila kapag merong isang nagsalita sa kanila. Nakahinga lang din sila ng maluwag nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Pagsarado nila ng pinto, dali-dali silang nagmasid sa maisan, ngunit sa kasamaang palad wala sila roong nasilayan. Pagsapit ng sumunod na araw, agad nilang binalikan ang lugar. Ang kaso lang pagdating nila roon, wala na silang nadatnan pang kahit maliit na bakas ng insidente. Yung mga nakita nilang dugo sa mga dahon, naglaho na ring parang bula at ang tanging bakas na naganap noong gabi ay yung mga damong nahawi ng mga biktima.
Matapos naman nilang masilayan ang lahat ng yon, dito na nagdesisyon ng tatay niya na ipagsawalang bahala ang lahat ng kanilang mga nakita. Dagdag pa nito na mas mainam na ring walang bakas na naiwan sa maisan dahil sa posibilidad na maaaring hanapin ang mga ito ng kanilang mga kadugo. Nang marinig naman yon ni Atenasio, di na rin siya nagsalita pa. Para sa kanya, hindi na halos masikmura ang mga nasaksihan niya, kaya wala nang rason pa upang magbigay ng mga suhestyon at kwestiyon. At ang tanging ipinagdarasal na lang din niya noong mga oras na yon, na sana'y wala nang mapadpad pa sa kanilang lugar na katulad ng mga biktimang pinatay ng mga nilalang. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang dalawa palang pumunta noong gabi ay nakatira sa mismong baryo kung saan sakop ang kanilang tahanan. At makalipas lamang ang 2 araw, dumating ang pamilya nito sa kanilang lugar. Pagsilay nito sa kanya, agad nitong hinanap ang tatay niya, nakasalukuyan noong naghahanda na para sa magiging gapasan nila. Nang marinig naman nila ang hinaing ng pamilya, agad na bumakas sa kanilang mga muka ang matinding takot at pag-aalala. Agaran niyo napansin ang kanilang mga kausap, kaya hindi na rin nagdalawang isip ang lalaking kaharap ng tatay niya na magtanong sa kanila. Bakit, Manoy? Meron ba kayong nalalaman ukol sa 2 lalaking hinahanap namin? May mga nakapagsabi kasi, bandang dito sa lugar niyo ito huling nakita. Kaya nagbabakasakali kami sa inyo na baka nasilayan niyo sila. Makipagtulungan ho kayo dahil kagaya ninyo, mahalaga rin para sa amin ang aming mga kapamilya. Wala naman ho kaming nakita. Nagulat lang ako dahil sa hindi kami sanay na makarinig ng mga ganyang bagay dito. Alam niyo naman, malayo kami sa baryo. At bakit sila pumunta sa lugar na to? Meron ba kayong alam na rason kung bakit nila yung ginawa? Tsaka, masyado kaming abala para makapansin ng mga taong dumaraan dito. Kaya naman sigurado ako na wala akong ideya sa mga sinasabi ninyo. Sagot ng tatay niya sa lalaki. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng dalawa, kapansin-pansin ang kaduda-duda nitong tanong ng lalaking yon. Imbis naman na magalit sila sa naging akto nito, pinili nilang maging mahinahon nang sa gayoy hindi na madagdagan pa ang problema na kinakaharap nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahil sa wala ring makuha ang mga ito, nagdesisyon na itong magpasalamat at umalis. Gayunpaman, kahit nilubayan na sila ng mga taong yon, sadyang hindi pa rin nawala ang matinding pagdududa ng mga ito sa kanila. Ilang araw ang lumipas. Matapos ang halos 2 araw na paggapas, nakaipon sila ng sapat na mais at palay para makaraos sa paparating na tag-ulan. Ang mga sobrang mais namang naimbak, binalak nilang dalhin sa baryo kinabukasan. At kagaya ng nakasanayan nilang gawin, sama-sama silang pumunta upang masigurong ligtas ang bawat isa sa kanila. Pagdating nila noon sa baryo, naging maayos naman ang lahat. Ang problema lang, napansin nila na parang madalang na ang mga namimili sa kanila. Hindi nagtagal, dala ng pagtataka ng kanyang ama, nagtanong ito sa kanyang mga parokyano kung saan dito na nga nito nalaman ang tungkol sa kumakalat na istorya ukol sa pamilya niya. Ayon sa kwento ng pamilyang nawala ng anak, sila umano ang pumatay sa mga ito. Naniniwala rin ito na hindi yun nakalayo sa kanilang lupain, kaya malaki ang tsansa na may kaugnayan sila sa biglaang pagkawala ng dalawa. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, agad nilang inilahad ang kanilang rason. Lahat ng pagtatakip ginawa nila hanggang sa mapukaw na nila ang atensyon ng maraming tao sa lugar. At para mapatunayan na hindi sila ang pumatay sa mga taong yun, tinanong nila ang mga ito kung ano ang basihan nila para sa ganoong alegasyon. Dagdag pa ng tatay niya na bukas ang pamamahay nila upang masiyasat ng pamilya ng biktima. Dahil sa sinabi nito,
Wala namang naging imik ang mga taga-baryo na nakikinig. Bawat isa hindi nagkaroon ng lakas na magbigay ng mga sarili nitong opinyon. Marahil nag-iingat lang din ang mga ito upang hindi sila madamay sa asunto. Pagsapit ng hapon, kahit papaano nabawasan ng malaki ang dala-dala nilang sako-sakong mais. Di pa man ito naubos, laking pasasalamat pa rin nila gawa ng nakalikom sila ng sapat na pera. Ang mga salaping nakuha nila, ipinangbili nila ng kanilang mga pangangailangan bago sila umuwi. At para gumaan ang kanilang dala, ibinigay na rin nila sa mga kapuspalad ang ibang mais na hindi na nila mapapakinabangan. Ilang metro ang layo mula sa kanila. Bigla naman noong nagulat ang tatay niya matapos nitong masipat na nakabukas ang pintuan ng bahay. Ang pagkakaalam nito, nakasarado ang kanilang tahanan bago nila ito nilisan ng umaga. Dala ng kuryosidad, dali-dali nila yung nilapitan hanggang sa madatna nila ang mga gamit nilang nagkalat na nasa labas. May mga uka na rin ng sahig sa bahay, indikasyon na hinukay ito ng mga magnanakaw. Sinunog din ng mga ito ang loob ng silid nila, kaya naman nang makita ito ng tatay niya, agad na namuo sa puso nito ang matinding galit. At dahil sa meron na itong ideya kung sino ang gumawa ng mga bagay na yon, hindi ito nagdalawang isip na lumapit sa mga nilalang na pumatay sa mga kadugo nito. Pursigido ang tatay niya na pagbayarin ang mga sangkot, kaya dala ng desperasyon, hindi na ito natakot na puntahan ng pugad ng mga aswang. Alam nito na malapit lang yon sa kanilang lugar, kaya pagkatapos nilang maisaayos ang lahat ng kanilang mga kagamitan, ora mismo nagdesisyon itong umalis. Ngunit bago nito nilisan ang bahay nila, pansamantala nitong pinalipat ng bahay ang asawa niya. Isasama kasi nito si Atenasio para kahit papaano meron itong magiging katuwang sa daan. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, hindi ito tumutol. Sinuportahan nito ang kanilang binabalak, gawa ng maging ito man, aminadong gusto ring pagbayarin ang mga taong nang walang hiya sa kanilang tahanan. Pagsapit ng dapit hapon, kasalukuyan na sila noong naglalakad. Wala silang ibang dala, maliban sa mga pangunahing gamit na mapapakinabangan nila. Ilang oras ang lumipas, nasa pusod na sila ng gubat. Wala mang kasama sa lugar, hindi sila nawala ng pag-asa. At kahit sobrang dilim, nagpatuloy sila sa pag-usad hanggang sa may nakita na sila na parte ng gubat kung saan may mga damit ng taong nakasabit. Medyo kakaiba na rin ang amoy sa lugar na yon, kung kaya't napagtanto ng tatay niya na malapit na sila sa kanilang pupuntahan. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla na lamang may mga bumulusok sa daang kanilang tinatahak hanggang sa dito na nila masilayan ang mga nilalang. Pagsipat doon ng tatay niya, di ito nagdalawang isip na lumuhod at yumuko. Paulit-ulit na rin yung nagsalita upang ibahagi sa mga ito ang kanilang pakay at problema. Nang marinig naman ng mga ito ang abiso ng tatay niya, bigla yung nagsiatungal kasabay ng paglapag ng lalaking minsan nilang nakausap. Pagsilay nito sa kanila, agad yung nagtanong ukol sa dahilan ng kanilang pagpunta. Mariin din itong inilahad na dapat may matindi silang rason kung bakit sila nang gambala. Dahil sa sinabi nito, hindi yung nagdalawang isip na ibahagi ang kanilang sitwasyon. Pasensya na ho kayo, pero kailangan ko maglakas ng loob na pumunta rito para sa inyo'y magsumbong. Yung dalawang biktimang pinatay nyo noong mga nagdaang araw, kasalukuyan na ho silang pinaghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa kasamaang palad, kami ho na pagbintangan na pumaslang sa kanila. Matinding pagbabanta at paninira ang kinakaharap namin ngayon. Kaya nagpasya ho kong dumulog sa inyo. Kanina ho, sinira nila ang bahay namin. Kaya kayo na lang ho ang pag-asa ko para maituwid ang lahat ng pagkakamaling ito.
Dahil sa sinabi ng tatay niya, wala yung magawa kundi sumang-ayon. At nang matapos na ang kanilang usapan, ora mismo pinaalis sila nito. Hindi na sila nito pinahintulutan na pumasok sa loob ng pugad, animoy meron itong itinatago. Nang marinig naman yon ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na sumunod. Ilang araw lang ang lumipas, nabalitaan nila sa baryo ang biglaang pagkawala ng pamilyang naghahanap sa 2 biktima. Inakala nila noon na mabubulabog nito ang lugar nila, pero kinagabihan ng araw na yon, bumalik ang mga ito. Yun nga lang, malayong malayo na ang mga ito sa dati nitong estado. Base sa mga albularyong tumingin sa pamilya, hindi na itong orihinal na anyo nila. Mariin din itong inilahad na wala itong ideya sa kung ano ang nangyari, kung kaya't mananatili itong palaisipan para sa kanilang lahat. Ngunit ang hindi alam ng mga tao noon, umiiwas lang din ng mga albularyo na masangkot. Alam nila na kahit anong gawin nila, hindi na nila maibabalik ang buhay ng mga biktima. Isang taon nang lumipas, kagaya ng bisyon ng mga manggagamot, sabay-sabay na namatay ang pamilya. Bagaman marami ang nagtangka na resolbahan ang misteryo ukol sa pagkamatay ng mga ito, walang kahit na sino ang nakaalam ng madilim nitong lihim. Ngunit para sa pamilya ni Atenasio, naniniwala sila na biktima ang pamilyang yon ng mga aswang nakadugtong ng kalikasan.